Ito ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Puspos ang pagkilos ng pamahalaan para sa kaligtasan ng mga OFWs sa gitnang silangan tiniyak ng Malacanang. Ronda Pilipinas. Sa gitna ng digmaan sa pagitan ng Israel at Iran, pagpapatupad ng mandatory repatriation para sa mga Pilipino hindi pa ikinukonsidera ayon kay Senador Erwin Tulfo. Ronda Pilipinas. Investigasyon sa manumalyang flood control projects pinapaspasan na ni Pangulong Marcos. Ronda Pilipinas. Detol sa pagbagsak ng military plane sa Bolivia, sumampa na sa 22. Ronda Pilipinas. Grabe. Taguig at Tikas umabante na sa best of 3 semifinals ng NBL Pilipinas President's Cup Season 2025. Ronda Pilipinas. Eroplanong sinasakyan ni Ann Curtis papuntang Dubai bumalik dahil sa tensyon sa Middle East. Ronda Pilipinas. Nagungulit na ex-boyfriend para makipagbalikan sa iyo. Alamin ng kaparusahan ng mga makukulit na yan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na may mga taong lumalapit lang kapag may kailangan kanila? Hindi dahil mahal kanila? Patutunayan pa ba natin to? Alamin natin. Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Qatar-based firm maglalagak daw ng hindi bababa sa 3 bilyong piso, dolyar ito, $3 billion sa Pilipinas. Alamin muna natin kung fact or fake. Aha! Ayan na. Uy, alam niyo ba? Ano yun? Medyo, banggitin lang natin na meron pong nangyayari ngayon sa Kamara. Yan po ay patungkol doon sa mga impeachment na nangyayari dyan. Para kay para kay VP Sara. Yes. Ano po yan? Ito yung Justice Committee, di ba? Yes. Ng Congress. House, yeah. Alaman niyo po, live po yan sa Aliw Channel 23. Yun. HD. HD. Ang linaw-linaw. HD. HD. Para excursion lang. Oo. Pero dito sa ating radyo at DWIZ News TV, tuloy-tuloy po ang DWIZ News para ibigay sa inyo mga mainit na balita tulad ng nangyayari sa Middle East. Ayo nga. Ako nagtataka lang ako dahil may binabasa ako kanina, sabayan ko kanina. Sige. Makikita mo Yung ganyan, yung tungkol dun sa pagtaas ng gasolina. Okay. Alam nyo, tuwing may gera dyan sa Middle East, lagi sinasabi na tataas yung gasolina dahil sa mga nangyayari. Tama. Alam nyo ba na, paano nga natin ito, pa-research nga natin. Okay. Ang pagkakaalam ko, meron tayong naka-reserve ng 15 to 30 days. So bakit tayo magiging apektado? Okay. Naka-reserve tayo, naka-store yan eh. Okay. Para nga sa mga pwedeng mangyaring ganito. So bakit kailangan, DOE, bakit kayo nag-a-announce na baka maapektuhan yung presyo ng gasolina? Hindi ba't meron hong batas na, ang alam ko pagkakatanda ko, kasi laging ganito eh. Okay. Laging ganito, pag Yeah. may gera sa Middle East, kaya nga tumatak sa isip ko na ayon sa batas, dapat itong mga oil companies ay may naka-reserve for 15 days. Tama. Ngayon, pag may mga ganitong pagkakataon na foresee ninyo, na-foresee ng oil company industry na may ganitong gera, mag-i-store up sila hanggang 30 days. Okay. Ang alam ko, ganyan ang batas. Kaya bakit maapektuhan? Meron tayong naka-reserve. Tama. Di ba? We're talking about the supply, not the price of supply. Oo, dapat hindi tayong maapektuhan. Dahil isa yan sa mga dapat gawin ng DOE ang mag-reserve ng oil. At saka, ang tagal na nagkakaroon ng usapin ng mga kaguluhan sa Middle East. Hindi naman tayo nakaramdam na nagkaroon tayo ng pagkukulang sa mga supply na langis, first and foremost. Kasi nakakakuha pa rin naman tayo sa kanila eh. Dapat hindi. Dapat hindi. Teka muna. Sandali. Sige, papasukin na natin. Sige. Isang flash report. DWIZ Flash Report. Ito po, magdinig sa ikalawang impeachment complaint versus VP Sara.
sinimula na sa Kamara. Malalaman to kung may sufficient inform Yun. at saka substance. Tama? Ngayong araw. Alamin natin kung present na ang lahat ng mga na pinagpipitaga ng mga congressmen dyan po sa Kamara. Nandyan po ngayon live si Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, nagsimula na ba? Yes, Dennis. Sinimulan na ng House Committee on Justice ang determinasyon kung sufficiency in form and sufficiency in substance ang mga impeachment na impeachment complaint na inihali laban kay Vice President Sara Duterte. Pinangunahan ng pagdinig ni Congressman person at mamanggat sa si Jervin Luiso kasama ang mga miyembro ng komite at mga congressman endorsers sa mga reklamo. Matatanda ang winidraw kanina o binawi yung mga impeachment, yung ikalawang impeachment complaint na iniili mula sa Pilipinas kasama ang mga endorser na sinamamayang Liberal Party sa Tagalog Leila Benigna at Akbayan Party sa Tagalog Position Danya. At dalawang reklamo, yan nakalungay si Paris kung tatanggapin o hindi na Justice Committee dahil nakabagay pa rin yung kanilang desisyon na kung tatanggap-tanggap ba na bawiin o hindi yung dalawang reklamo no, dahil nailahan nito sa tanggaman ni Section Chele Garapila. Una nang tiniyak ni Luistro na hindi na komite ang umiral na kasakaraan ng mga metro na kanila rin ginamit sa nakarang election proceedings kay Pangulong President Marcos Jr. upang maging patas at naaayon sa nais ng publiko. Dahil nung nakarang hearings, wala mo nang inimbitahan complainant at tanging mga committee members at mga nag-endorse lang, ang nagawa ng notice of legal para mariyan sa kuyin kung sufficiently yung mga reklamo kung kaibigan. At pagsalakay sa naturang mga reklamo, ay binigyan lamang ng 60 days o 60 session days. Kung harap na kuyin at pindahin ang bigat ng mga aligasyon kay VP Sara, bago ito yat yung mismong resulta sa pagdinig at plenaryo ng Kamara. Pero batay sa legislative calendar, hanggang March 20, 2026 na lang yung araw so kung mag-adjourn ang siyang na araw tamang yung buwan para nakayin mga dahil ayon din kay Congressman Jubilin itong Lunes hanggang Miyerkules lamang tatalakayin yung pagdinig kaugnay nga sa impeachment complaint dahil hindi sila nagsasagawa ng pagdinig tuwing Thursday at Friday dahil araw na yun ang sesyon sa plenaryo ng Kamara. At sa ngayon, nagsasalita din Congresswoman Jervin Luiso, chairman ng komite, at mamaya magbabalik ako kaugnay sa karagdagang impormasyon kung ano ba kahinatnan ng apat na posibleng na impeachment complaint laban kay VP Sara. Dito si Patrol 30. Jelly Mendez na lang para sa hindi na minamaglakas sa TRU ID. Nagbabalik ito ang naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Mamaya balikan natin si Jelly regarding dyan sa malalaman po kasi kung sufficient in form at saka sufficient in substance. Tama. Yan po ay dinatalakay na ng Justice Committee ng Kamara. Malalaman ngayon yan. Ha? Teka, ano ba? Pasilip nga ng kung anong nangyayari sa Kamara. Pasilip nga, palabas mo nga sa TV natin sa Ayan. Okay. Naka-black. Nagluluks. De, tiningnan ko lang. Tiningnan ko lang yung mga damit nila. Siyempre, pagka may mga hearing na ganyan. Formal. Oo, saka yan, isputing kung tawagin nga. Pati yung buhok. Siyempre, naka-parlor yan. Siyempre, lalabas sila sa TV. At saka sa social media. Di ba? May mga radio station at TV station ngayon na kinikerry yung House of Representatives kung saan pinag-uusapan at malalaman kung sufficient in form and substance. Yung sinasabi ni Jelly kanina, tama. Yung pangalawa na alam ko na impeachment case, dinrap. Diba? Pangalawa ba? Parang pangatlo. Pangatlo. Para sa pangalawa. Kasi magkaparehas. Yes. Baliktad pala ako. So, dinrap yung pangatlo para dun sa pangalawa.
Tama. Kasi minsan kasi yung mga impeachment cases pare-parehas din yung laman. Tama. Malalaman natin maya-maya ng konti yan, ha? Okay, magandang araw Pilipinas. Live na tayo sa DWIC. Biglang nagbalit ng tugtog eh. DWIC News Nationwide. And of course, live na rin tayo sa DWIC News FM regional stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyong kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIC News TV. Magandang araw Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. So second complaint yung I dinrap. stand corrected, Mr. Chairman. Second complaint. Ayan, para doon sa pangatlo. Yun. Dahil halos magkaparehas. Yes. Yan. Okay, tatalakayin yan ngayon. Yun. Samantala, para sa ating detalye ng mga balita, tiniyak na Malacanang na ang agarang puspusan pagkilos ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers sa gitnang silakan, sa gitna ng umiiral na tensyon sa rehiyon. Ayon sa Palasyo ng Malacanang, sama-samang kumikilos ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Migrant Workers Office at mga embahada ng Pilipinas upang mabigyan ng proteksyon at agarang suporta ang ating mga kababayan sa naturang lugar. Samantala, pinapayuhan din ng mga Pilipino roon na manatiling alerto at sa sumunod sa mga abiso ng Philippine Embassy at lokal na otoridad. Inalathala naman ng Presidential Communications Office sa kanilang social media pages ang hotline numbers ng OWA at mga embahada sa Israel, Jordan, Kuwait, Bahrain at UAE para sa mga OFWs na nangangailangan ng assistance. Ronda, Pilipinas. Samantala, nilinaw ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo na wala pang mandatory repatriation para sa mga Pilipino sa Middle East na naiipit sa digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Bakit Karamihan po sa mga kababayan natin, pag may mga ganun. Ayon pa kay Senator Tulfo, voluntary repatriation pa lamang ang payo ng pamahalaan at kung hihilingin ito ng mga OFWs na nais nang umuwi. Sa kabila nito, tiniyak ni Senator Tulfo na bukas ang mga embahada o tatandaan po ninyo doon sa mga nakikinig at nanonood dyan sa gitnang silangan bukas ang mga embahada at konsulada ng Pilipinas sa Middle East upang saklolohan din ang ating mga kababayang Pilipino, partikular mga residente o citizen na sa silang bansa sa gitnang silangan. Karamihan po sa mga kababayan natin, pag may mga ganun ho, stay put po sila kasi ganun din po naman ang advice ng mga lokal na pamahalaan po doon ng bansa na mag-shelter muna sa mga bomb shelter o wag muna lumabas ng bahay. Mahirap pong gumalaw. Ibig sabihin, wala rin po sila mga masakyan papunta po sa ating mga embahada. Pero meron pong tinatawag tayo na voluntary repatriation. Yung kusa, yung gusto nila ay tumawag ka sa embahada natin o sa ating OWA para ikaw po masundo sa iyong kinaroroonan. Tiniyak din ni Senador Tulfo na may sapat na pondo ang pamahalaan sakaling humiling ng repatriation ng mga Pilipinong nasa Israel at Iran. Pinadagdagan po natin ang budget ng Office of the Secretary ng DMW ng another 800 million at ang OWA naman ay pinadagdagan natin ng 500 million. So a total of 1.3 billion para po dyan sa mga contingency na yan, mga pangyayari na gano'n na pwedeng ilikas po ang kababayan natin. Ipaliwanag ko lang ng kaunti. Pagbigyan mo lang ako ito pare. Sige. Isang minuto lang naman ito. Doon ho sa mga naghahanap, bakit walang sinusundo at hindi nagkakagulo? Sa oras ho kapag kagera, napakainit ho sa mata pagka may nagkukumpul-kumpulan. Tama. Napakainit po sa mata yan. At lahat yan ay nakikita ng magkabilang panig. Exactly. Napakadelikado ho pagka nagsasama-sama sila. Kunyari, hindi, sunduin nyo ako sa dapat nagkikita tayo sa mga lugar, sa isang lugar at doon tayo minimit. Ganon, di ba? Napakadelikado ho nun. Sa isang gerang sitwasyon na ganyan, napakadelikado na nagsasama-sama. Lalo na't hindi sila underground. Yun nakikita sila invisible ground mismo. Napakahirap po niyan dahil nakikita na. Dahil ang mga, ngayon, pagka ganyan, ang mga drone ay lipad ng lipad. At nakikita yung mga sitwasyon. So may infrared.
Oo, napakahirap po. nakikita mismo. Pagka yun Yeah. lang ang gusto ko'y paliwanag at nagtataka, bakit hindi sunduin sa isang lugar? Mahirap po yun. Napakahirap pagka sa ganyang sitwasyon. Oo. Kasi pagdating sa both sides na naggegera, lahat ng mga tao na nakikita nila may movement, tinatrato nila bilang kaaway. Oo, oo. Kumbaga hindi nila friendly yun. Oo. Kaya ingat-ingat sa mga kababayan natin, huwag palabas-labas agad-agad. Yes. Yan po ang tinig ni, yung kanina, hindi kami yan po ang tinig ni Foreign Relations Chairman Senator Erwin Tulfo sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Tayo ba itatanggap na report o diretso na tayo ng weather? O sige, tanggap po tayo ng isang report. PNP naka-alerto na sa posibleng spillover ng sigalot sa Middle East. Alamin natin ang report ni Patrol 17, Jopel Pelenyo. Jopel? Tiniyak sa publiko ng Philippine National Police na walang namomonitor na direktang banta sa bansa sa gitna ng pangamba na posibleng lumawak o mag-spill over ang kaguluhan sa Middle East. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Tates Jr. na walang direktang panganib sa Pilipinas ang nagaganap na sigalot sa ibang bansa. Binigyan diin ni Police General Nartates na minomonitor ng PNP ang mga ulat tungkol sa posibleng paglawak ng epekto ng sigalot. Payag ng PNP Chief na kumikilos na ang intelligence group para paigtingin ang pagmamanman sa mga extremist narratives at online radicalization. Dinagdagan din aniya ang police visibility sa mga pangunahing urban centers, transport hubs at mahalagang pasilidad habang nagsasagawa ng random security inspection sa buong bansa katuwang ang mga local PNP unit. Pinalakas din aniya ng pulisya ang koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines, National Intelligence Coordinating Agency at iba pang security agencies para higit na mapahusay ang pagmamanman laban sa foreign influence propaganda at extremist narratives. Hinimok naman ni Police General Nartates ang publiko na manatiling kalmado at mapagmatsyag kasabay ng babala laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At kaya alamin na natin ang magiging lagay ng panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At kaya alamin natin ang magiging lagay ng panahon. Uy, parang hindi mainit kanina umaga. Pero hindi, parang medyo mainit. Ah, Hindi na ganun? kagaya ng dati, oo. Kasi kanina, nag-EDSA ako, di ba? Hindi masyadong mainit, wala araw. Walang traffic Ngayon ba siguro. meron? Ngayon mainit eh. Ano na? Ngayon mainit eh. Oh, yan. Kanina wala makulimlim. Kasi traffic na kaya mainit na. Mainit ang ulo ng mga tao. Ulo pala yun. Sorry. Mali na naman ako. Ano ba naman yan? Ulo. Iba pala yun. Iba mainit pala yun. Okay. Okay, good morning po sa mga naiipit sa traffic sa oras na ito kung saan dapat hindi kayo naiipit sa traffic sa oras na ito. Sa lagay po ng ating panahon, dala-dala ko naman ay good news sa pasimula ng buwan ng Marso. Maganda at maaliwalas po ang panahon natin. Walang inaasahan na bagyo o LPA at walang namamonitor at maaring mabuo over the next 24 hours. Sa kasalukuyan, easterlies po o yung mainit at maalinsangang hangin mula Karagatang Pasipiko ang kaapekto sa Metro Manila at sa buong bansa. Asahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at mga isolated rain showers at may hinang mga pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ng easterlies. Sa tropical cyclone threat potential ng Pag-asa, wala pa rin namamonitor at walang inaasahan na maaaring buong bagyo o LPA over the next 8 days hanggang Marso Agis po yan. Bagamat may konting cloud clusters tayo nakikita sa may southeast section ng Philippine Area of Responsibility, hindi pa napapansin o hindi pa ito nagkakaroon ng chance na mabuo bilang isang weather disturbance sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngayon pong nasa buwan na tayo ng Marso, may mga nagtatanong, summer season na ba? May amihan na rin ba? O may amihan pa rin ba? May bagyo ba o wala? Base May po sa... simoy pa ng hangin. May simoy pa ng hangin Kahit ng amihan. konti. Oo, meron pa. Ayan o, a generally weakening amihan. Ibig sabihin, bahagya na po, dahan-dahan na pong humihina ang pagbugso ng northeast monsoon. Pero
sa mga taga-extreme Northern Luzon at posibleng umabot pa hanggang Central Luzon. Posible pa po ang 1 hanggang 2 surge ng amihan ngayong unang 2 linggo ng buwan ng Marso. Pero asahan na po na patuloy ang nangangalit niya nanlalagkit na lagay ng panahon dahil sa init na dala po ng easterlies na mas mararanasan na po over the next days and weeks. Inaasahan na rin natin na ang air temperatures o yung temperatura ng hangin natin ay tataas na rin po, and anytime within the next any monument, ika nga nila, any monument. Any monument. May mga heat index na ulit tayong maire-report sa kanila, any monument na yan. Dahil nasa transition season na rin po tayo from amihan to warm and dry season. Pero lilinawin ko po, hindi pa po officially terminated o hindi pa po talaga tapos ang panahon ng amihan sa ating bansa. Sa mga nagtatanong naman kung may inaasahan ba tayong bagyo o LPA sa ating bansa, maaring wala, hanggang 1 lamang ang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, at base sa climatological data ng Pag-asa, posibleng dumaan pa rin ito sa kalupaan ng eastern sections ng Visayas o Mindanao maging sa northern section ng Palawan, o maaring mag-recurve po ito mula sa eastern section ng Philippine Area of Responsibility papalabas ng ating bansa. So, inaasahan natin na 0 to 1 at posibleng kapag may pumasok po na bagyo na isa, ang susunod na pangalan ay si Kaloy. So, ang tabayanan natin Kaloy! si Kaloy. Pero wala pa tayong inaasahang Kaloy over the next 10 days. Yun ang magandang balita ang dala natin. That's good. For now, asahan po natin sa Metro Manila na magiging mainit at maalinsangan ng panahon. Mababa ang tsansa ng pag-ulan kasi kasalukuyan nasa 29 degrees. Pero posible po ang lowest 25 degrees Celsius at ang highest for today sa Metro Manila, 33 degrees Celsius. Okay pa. 33 is actually okay, pero 33. Ang highest heat index pala yung sinasabi Hindi, ko. heat index. Wala pa yung heat index nung mga nakarang araw doon sa Pero ibang yung data. 33, ano yan? Actual to. Sa temperature ng Metro Manila. Pero hindi heat index. Hindi heat index to. Kasi sa kasalukuyan, kung hindi ako nagkakamali, ayon, ang heat index natin for now is 23 degrees pa lang. Hindi pa ganun kainit. Medyo okay pa. Medyo okay pa, pero kasi hindi pa naman katanghalian to eh. Pag sapit ng tanghaling tapat mamaya, sisiguraduhin ko sa inyo, mainit-init na yan. Pero Kahapon medyo mainit na eh. ay easterlies, wala nang ganong pagbugso ng amihan. Kung meron man sa norte. Actually, kinamusta ko nga yung mga pumunta ng Tagaytay at Baguio dito mula sa atin itong weekend. Hindi na nga daw ganon kalamig din ang simoy ng hangin sa Baguio and Tagaytay. Tingnan mo. Mas, actually, kahit ang aking special summon, galing siya ng Panagbanga Festival. Kasi meron yung work niya, meron doon may float parade din doon eh. Meron. Iba nga daw ang init doon. May hampas pa rin na malamig na hangin, pero yung araw, yung tirik ng araw, nagsasalita sa balat nila. So, hindi na may effect na rin kahit may paano. epekto na rin kahit paano. So, tapos na yung mga araw-araw na wala nang nagsisigawan sa Baguio ngayon. Wala nang nagko-concert. Kasi hindi na malamig yung tubig nila pag naliligo sa umaga. Sabay-sabay yun eh. Sabay-sabay. Kasi mukhang hindi yata sila nagko-chorus ngayon eh. Alas 6. 6 ng umaga. O sa ating sunrise sunset, tumilawak pa rin po ang manok. Kanina, yan yung manok ng hindi amihan, kundi ng easterlies, alas 6:13 ng umaga. At saan ang paglubog ng araw? Ay, meow, alas 6:04 ng hapon. Parang wala na ako nabibalitaan kay meow. Tagal ko na hindi naririnig. O siya, kay meow, ha? O siya, yan naman aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Darryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. O ito, reminder lang sa ating mga kababayan nationwide. Huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ng kalusugan mo. Lahat tayo ay membro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click call icon dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Okay, dire-diretso po tayo sa ating program. Ay, pare, may kukwento sana. Ano yung kikwento mo, Mr. Chairman? Merong Para tayo nasa hearing ngayon 23. impeachment ang dating. Meron tayong bagong makakasama. Ay! Oo, meron tayong bagong makakasama dito sa DWIZ News Nationwide.
Oo, dahil ito'y kaibigan natin to matagal na. Oh, Oo, okay. pagdating sa mga problema sa pag-ibig, itong mamang to ang medyo eksperto pagdating, hindi eksperto, kundi marami ng sasabihin ko ba yun, pare? Kay rami ng pag gano'n Mali. okay. Marami na siyang Nakausap. experience pagdating sa mga nag-o-open sa kanya. Oh, barang balita ko nga itong mamang makakasama natin may mga napatawa na, may mga napaluha na. Para bigyan kayo ng maliit na parang Parang kuko. Oo, para maintindihan niyo po kung ano ang pinag-uusapan po na excited naman kami lahat dito sa Of course. DWIC na At saka maraming nag-aabang talaga nito, lalo na online. Tama. Okay, eto na po. Para mas maintindihan ninyo, itong pinag-uusapan namin ni Daryl Justin. Eto na. 1, 2, 3, go! LDR, Love Discussions and Reactions with Papa Jackson. A voice that's honest, faithful and true, speaking the words you need to get through. Now I'll tell you the truth, no judgment at all, only real advice when you stumble or fall. You're not alone, I'll walk with you on, with Papa Jackson. I'll keep moving on. LDR, love discussions and reactions. Now I'll tell the truth to Papa Jackson. On DWIZ Nationwide. Soon. Yun! Malapit na. Soon pa lang. Abang-abang. Para sa mga karagdagang detalye, pumunta lang sa pinakamalapit na pulis. Hindi yan! Hindi ba pulis yan? Baka mamaya pag nakita ka, mayari ka. Okay, oras mo natin sa buong Pilipinas. 33 minuto makra ng alas 10 ng morning. That time check. Tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Pag-usapan nga, mabilisan to, pag-usapan natin yung epekto po ng sigalot dyan sa Middle East. Etong binomba tayo ng mga impormasyon at mga pangyayari dyan ho sa Middle East. Ang tanong, alam nyo naman ang ekonomiya natin dito sa Pilipinas, ha? Ang sabi nga nila hindi ko pwede sabihin sa area na sa isip ko. Dali, i-edit ko lang, ha? Sinipon, ha? Kapag sinipon ng ibang bansa, parang magkakaubo na tayo. Ha? Pagka ang Amerika ano mangyayari? Ano ba pwede? Sumakit ang ulo. Ha? Dito sa Pilipinas, para na tayong tatrangkasuhin. Yun. Ano ngayon ang epekto? Ito mga students, pag-usapan ninyo ito sa klase, ha? Yung mga teacher na nanonood at nakikinig ngayon sa DWIZ, especially sa social media, pag-usapan ninyo to para malaman ng mga bata. Ito'y history. Ha? Ito'y history para malaman ng mga bata kung ano iisipin at paano ang ma-expose din sila sa mga ganitong pangyayari. Nasa linya po natin, syempre, isang ekonomista po ito, si Professor Astro Del Castillo. Prof, magandang araw. Dennis, magandang umaga po sa ating mga kababayan. Nako, ito nga yung sinasabi ko, Prof. Sabi ko, pagka yung ibang bansa sinipon-sipon, tayo may trangkaso na. Yung epekto sa atin. Okay, sa isang pangkaraniwang Pilipino, Prof, kapag ka nagtanong, ngayon, kung may gera sila dyan, ang layo-layo naman sa atin yan, ano naman ang magiging effect sa atin yan? Go ahead, Prof. Yes, Dennis, talagang may epekto ito, sa kadailanan na talagang kasama naman tayo sa global trade, Opo. Isa sa rin sa talagang basic commodity na nagpapaikot sa ating ekonomiya ay langis, Dahil sa kaguluhan sa Middle East, may epekto talaga sa presyo ng enerhiya, lalo na ang langis, Oo. Pag tumaas ang langis, ito ay inflationary, inflationary hindi Tama. lang sa atin, pati sa ibang bansa dahil meron din silang mga pinuproduce, at pinapadala dito sa Pilipinas. So inflationary to. So hindi to biro. Ito ay tataas ang bilihin sa atin, liliit ang kakayahan ng ating piso,
or ng ating 10 piso makabili ng mga basic goods and services, no. So talagang ito yung mga epekto na to, energy and presyo ng mga bilihin. Paano ba to, Prof? Kasi kanina, sa opening po ng aming programa na Ronda Pilipinas, nag-usap kami nitong si Daryl kanina, si Daryl Justin. Sabi ko, hindi ba't ang Pilipinas ay merong naka-reserve ng 15 to 30 days? Paano ba? Apektado ho ba tayo? Kasi ang iniisip ko po, hindi ito agad-agad maapektuhan dahil tayo may nakareserba at ito po'y nakaayon sa batas, Prof. Ito mga oil companies. Mm-hmm. Correct. Yes, Dennis, tama yun, no? Kaso lang dahil alam mo naman, ang speculations, yung mga kailangan rin ng mga fuel, mag-imbak yan na mas maaga, no? Mm-hmm. So, ma-deplete na yan at kailangan i-replenish na. So, pag mag-replenish na, kailangan bumili ka na ng bagong langis, no? Sa bagong presyo, no? Sa ating global market, no? Mm-hmm. So talagang may pressure, no, na tumaas. Kung titingnan mo ang galawan ng presyo sa presyo ng langis, no, sa world market, WTI, Brent, yung sa Singapore, no, nagtaas na, no, at least 3 to 5%, no, tumaas in 2 days. So talagang may epekto sa atin, may epekto sa ating ekonomiya. Paano po yung mga bansa na maraming gasolina, maraming oil? Sila ba'y, ito ay magiging rason na sila'y, teka muna, mangangailangan yung ibang bansa ng oil dahil yung iba dyan ay nakadepende sa Middle East. Tayo ay may nakareserba sa atin at okay na okay tayo. Magiging rason ba yan na sasabihin nila, teka muna, kung gusto nyo bumili sa amin, dapat mas mataas na presyo, demand? Opo, pwede naman po i-consider ng ibang bansa yan, lalo na Amerika. Isa po sila sa pinaka-malaki ang reserve, no? At dati naman po ay talagang nakatulog sila i-balanse yung tumataas sa presyo ng langis, no? Ang OPEC naman po, pwede naman mag-decide na mas maging sensitive sila sa pangangailangan ng global economy, no? So pwedeng hindi ganun kataas ang talagang kanilang sabihin sa kanilang mga miyembro. May possibility po. Kaso lang, Kuyang Dennis, kasama Dennis, ang problema dyan, kung tuloy-tuloy ang threat sa isang area, no, lalo na yung Strait of Hormuz, no, kung talagang medyo ma-threaten yung area na yon, dito dumadaan kasi yung mga oil tankers, no? So mas lalong maapektuhan yan. So talagang pinapanood namin tong kaganapan na to halos oras-oras. Oo. Kapag pinag-uusapan po natin yung epektong grabe sa atin na may announcement naman na ang Department of Energy na may increase na naman yata sa gasolina. Kapag gano'n ho kahaba ang gera na ito para talagang direktang epekto sa atin ay malaki, Prof? Yes, oo. Pag tumagal to, hindi to maganda sa kadahilanan na tuloy-tuloy ang presyo ng langis sa world market, no, na pwedeng umabot ng sabi ng mga eksperto, between $90 to $100 per barrel. So, ang resulta niyan ay mahigit pa sa mga nakaraang linggo na pagtaas, no? Kaya kailangan talagang paghandaan ng ating mga kababayan. Hindi lang hindi lang presyo ng langis ang atin dapat sa isip, no? Marami pa rin tayong ini-import na naapektuhan din ang pagtaas ng langis sa ibang bansa na ini-import natin, lalo na ang pagkain, no? Lalo na ang pagkain. So dapat talaga paghandaan ng ating mga kababayan. Yun. Tako, saka isa pa, Prof, kapag tumaas ang gasolina, lahat na yan, automatic tataas. As in lahat na, serbisyo, di ba, lahat ng mga produkto, lahat yan, gumagamit ng langis. Lalong-lalo na sa mga, anong tawag dito, yung mga dinideliver at binabiyahe ng mga goods, Prof. Yes, tama po yun. Kaya napaka-importante po paghandaan ng ating mga kababayan, itong kaganapan na ito po ay hindi lang nangyayari doon sa ibang bansa, hindi lang po OFWs ang naapektuhan, hindi lang po langis, no? Halos lahat po mararamdaman natin kahit po napakalayo, no? Napaka-importante paghandaan po ng ating ng ating gobyerno itong nangyayari na ito, no? Lalo na po sana hindi humaba. Very uncertain considering that nadamay na rin yung mga iba't ibang bansa, no? Hindi lang US, hindi lang Israel, pati na po yung mga Middle East countries, no? Ang threat po ng Iran ay medyo matapang at baka talaga mag-spread po globally, no? So dapat po paghandaan
sa kadahilan ng itong uncertainty na ito ay nakakapagpataas po talaga ng presyo ng mga bilihin, no? Lalo na ng langis at yung mga Tama. basic goods and services. Tama. Nako, ito pa, isang anggulo ng problemang ito, Prof. Yung mga OFWs. Dahil ang dami nating worker dyan sa Middle East, hindi lang isang bansa pinag-uusapan din napakarami. Itong mga OFWs na regular na nagpapadala ng kanilang mga suporta sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, mga OFWs, Prof. Tama po, no? Halos 2 milyon po na OFWs ang andoon. Yes. Malaki rin po ang pinapadala nilang limitan sa atin. Hindi rin po maganda kung mawalan sila ng trabaho or mahinto, no? Dahil posibleng maapektuhan ang pagpadala ng pera. Pero nakita po natin na mga nakaraan na hindi naman ho masyadong naapektuhan, no, nung every time na may kaguluhan dyan. However, iba na nga po yung kaguluhan ngayon dahil madaming bansa na po ang involved, no. So napaka-importante po yung safety at yung repatriation ng ating mga kababayan, no. Kailangan din po talaga magkaroon ng programa ang ating gobyerno kung paano ma-soften yung impact in case na humina yung ating remittances, lalo na manggagaling sa Middle East. Pagka naapektuhan po tayo ng hindi pagpapadala for the meantime ng mga OFWs dito sa Pilipinas, ano naman ang magiging epekto sa atin ito? Sabihin natin 1 month, sabihin natin pinakamaiksi 1 month na hindi nagpadala. Prof. Well, definitely maapektuhan yung ekonomiya mo dahil isa ito sa mga pinanggagalingan ng pag-ikot ng ating ekonomiya, no? Yung pagpasok ng pera na iyan ay mas madaming na itutulong sa ekonomiya dahil umiikot yung pinasok na pera na iyon sa ating sistema, sa ating ekonomiya. Pero sa tingin naman natin na Dennis, hindi sana mangyari, no? Even though na talagang uncertain pa rin yung sitwasyon, pero napaka-importante na paghandaan ng ating mga kababayan yung nangyayari. Kailangan na mas maayos sila yung sa kanilang personal finance. Alam natin, mahirap na ngayon, pero kailangan mag-tighten up pa sila ngayon, lalo na ngayon, no? Kailangan lagi silang maayos ang kanilang emergency fund. Meron silang 3 hanggang 6 na buwan na emergency fund para sa kanilang living expenses, no? Kailangan mas maging mas maayos pa sila sa paggagastos nila at pagtingin ng mga oportunidad na para makadagdag sa kanilang kita sa pang-araw-araw. Kasi tinanong yung mga OFW, Prof, kung gusto nilang umuwi, mag-repatriate, ayaw daw nila eh. Mas kung may problema daw sila doon, pag uwi daw nila dito, wala din naman daw silang gagawin. Baka naman daw sila mamatay ng gutom rin eh. Tama po yan. Ganun nga po rin yan nakikita nating experience, no? Iba rin talaga yung kultura, Dennis, ng ating mga kababayan, ng mga Pilipino. Eh. Mas kung alam nila magsusurvive sila doon at makakatulong sila sa pamilya dito, they will opt to stay there, no, rather than be repatriated. Except meron talagang mga apektado at malitang na-save, no, na talagang kailangan na umuwi, no? At posibleng naapektuhan doon sa kaguluhan ang kanilang mga amo, ang kanilang mga employers, no? Kaya ang option talaga ay umuwi. Pero kalimitan, no, na nakikita natin doon sa mga kaguluhan, may umuwi pero hindi naman talagang bumubuhos ang umuwi at hindi rin tumitigil ang pagpadala ng pera. Yun. Okay. Prof, maraming salamat sa oras na binigay mo sa DWIZ po. Dennis, maraming salamat rin po. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo. Isang ekonomista si Profesor Astro Del Castillo. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ay, nako, kaya talaga yung mga kababayan ho natin na pamilya, na yung mga pamilya po ng mga OFWs, hindi man sa gitnang silangan, sa ibang bahagi ng mundo na nagtatrabaho yung mga OFWs natin, siguro ho mas maganda pag pinadadalan tayo ng mga pang-suporta sa ating dito mga pamilya. Dapat maging wais tayo sa paggastos. Napakahirap ho niyan. Lalong-lalo na ho dun sa mga misis ng tahanan na naiiwan sa bahay, doon sa mga nagluluto. Sa mga nagluluto, misis, pakicheck nga ho ninyo, baka ubos na yung LPG ninyo. Kapag ubos na ho yung LPG ninyo, tapos i-check nyo yung quality ng LPG, baka bulok.
Baka bulok, ha? Tapos yung LPG ninyo, walang pangalan yung LPG ninyo. Meron hong dapat pagkatiwalaan pagdating sa LPG. Para sigurado po, kalidad na kalidad, quality na quality. Hanapin po ninyo ang LPG na Regasco. Yan, sabi nga nila, para sigurado, mag-Regasco. Ayan. At syempre sa pagsalubong po natin sa March, ang March po ay Fire Prevention Month. Kasama po natin ang Regasco. Ito po ang isang fire prevention tip mula sa DWIZ News. At syempre, para sigurado, Regasco. Para siguradong iwas sunog, narito ang ilang siguradong tips sa pagbili ng LPG. Piliin ang tamang sukat. Ang LPG tank ay may iba't ibang sukat mula 5 hanggang 50 kilograms. Piliin ang sukat na angkop sa iyong pangangailangan. Sigurado safe ka. Kung alam mo ito, isang Fire Prevention Month reminder hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino. Ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act No. 11592. Para sigurado, Regasco. Pilipinas! Oras mo natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 9 na minuto bago mag-11 ng morning. Oras. Tig at Tikas umabante na sa best of 3 semifinals ng NBL Pilipinas President's Cup Season 2025. Sports News mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Umarangkada ang Taguig City Generals matapos talunin ng Camsor Express sa score na 99-85 sa Game 1 ng kanilang Best of 3 semifinal series sa NBL Pilipinas President's Cup Season 2025. Maagang uminit si Harvey Subrabas na nagtala ng 22 puntos at kinanghal na Best Player of the Game. Tumulong din sina Edziel Galoy na may 15 puntos at Jose Maria Agustin na may 12 points. Sa panig ng Camsur, nanguna si Lloyd Borbe na may 18 puntos. Sa habang may 17 points naman si John Edward Habonete. Samantala, dominante rin ang ipinakitang laro ng Tikas Kapampangan laban sa Zambales Constructicons sa score na 121-102. Pinangunahan ni Renzo Victoria ang Tikas sa kanyang 20 points at solidong double-double performance kaya siya ang itinanghal na Best Player of the Game. Suporta naman ang ibinigay ni na CJ Ganya na may 16 points, Genmar Bragaisa at Miko Santos na may tig 15 points. Nagtala si Lindon Del Rosario ng 25 points at 24 points naman si June Marie Madredejo para sa Zambales. Ngunit hindi ito naging sapata dahil dito 1-0 na ang bentahe ng Taguig at Tikas sa kanika nilang Best of 3 semifinal series. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Eroplanong sinasakyan ni Ann Curtis papuntang Dubai bumalik dahil sa tensyon sa Middle East. Naku, showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, ibinahagi ni Ann Curtis ang kanyang intense travel moment kung saan sinasakyang eroplano papunta sa ng Dubai ay napilitang bumalik sa Milan, Italy, bunsod na lumalalang tensyon sa Middle East. Batay sa Instagram stories ng aktres, bibisitahin niya sana ang kanyang mga kaanak sa Dubai na makakita ng dalawang inihinalang high-speed jet na lumilipad malapit sa sinasakyang eroplano. Ayon pa sa aktres, makaraan lamang ang ilang sandali, inanunsyo na ng kapitan na babalik na ito sa Italia. Sa naturang post, sinabi rin ng aktres ay pinagdarasal niya ang mga pamilya at kababayan sa Middle East at umaasa rin siyang huhupa na ang tensyon sa lalong madaling panahon. Nabatid na nasa Milan si Ann matapos dumalo sa Fashion Week.
At yan aking balitang showbiz para sa may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day, maging humble kahit anong posisyon meron ka. Tandaan, ang hagdan ay hindi lang akyatan. Ito ay babaan. Nabother ako doon sa music eh. Maraming salamat kaya nakabuha ng balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayan ng po susunod na programang Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.